Ayan, so saksak natin. Ayan. Dito to sa may mirror. Yun, nabasa po yung logo ng Sony. Ayun, malinis na po yung panel natin, oh. Ayan, goes na po siya. Back to normal na po yung unit natin. Ayan. So yun, magandang araw sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating channel, no. So meron tayong gagawin ngayon, isang Sony 32 inches, no. So ito yung model niya. Pakita natin. Ito. Model niya is KLB-32 R302B. So yung naging problema niya is ito siya. Nakasaksak na po yan, bali binuksan na po natin. Wait. Ayan, ito yung kanyang problema. Ayan, so sa mga technician na kasama, kaibigan natin dyan, alam na kung ano yung problema pag ganitong display, no. Yan, so kapag nakapahinga ng matagal yung unit natin, medyo matagal din yung lalabas yung problema. Pero kapag ano na siya, uminit na, tapos papatayin mo, pag saksak mo ulit, pabilis na lang siyang lalabas yung problema niya. Mga ganito na po siya, no. Ano tawag dito? Double image or ano nito? Ayan, double image siguro to eh. Nagdodoble kasi yung display niya. Ayan. Ayun. See? So, pag ganitong problema, nasa kanyang, wait. Ayan. Ayan, so, yung kadalasang problema pag ganitong display, is yung kanyang CKB lines. So sa unit na to, meron po siyang 4 na CKB yung ginamit, yun. Patay ng batutok, pero naka-under po yung unit natin, no. Naka-under po 'yan. So dandahan lang tayo. So yung mga bilog-bilog na 'yan, ito naman yung kanyang label, dito. Ayan. Tapos yung kanyang CKB nasa pang-4 na bilog magsisimula, yung CKB 1 niya. Kasi ito CKT1, CKT2, CKT2 tapos BCOM. And then yung nasa may ilalim, yun yung kanyang CKB1. Sunod-sunod na yan, CKB2, CKBB1 at saka CKBB2. So dito tayo magkakating kasi kadalasang mga ganito hindi mo siya makukuha checking. Wait, meron tao. So yan, continue tayo kasi may customer, no, naputol yung video natin. Bale, hindi na po nanantay natin na mawala yung customer. Bale, ginawa na po natin yung troubleshooting natin, no. So ito na po siya. Bale, sa mga experience kasi natin, pansin nyo. Ayan. So may nakat na po tayo dito. Unang cutting natin, nag-cut tayo diretso dito, hindi na po tayo nag-test ng resistance. Kasi pag mga ganong problema, wala po tayo masusukat na leak doon sa kanyang CKB lines. Kasi kita nyo naman, may display siya. Saka na lang natin masusukat yung leak na CKB lines kapag napoprotect po yung DC-DC DC-DC niya, dahil mayroong problema or may leak nga yung ating CKB lines. Pero pag ganon, hindi po protect yung DC-DC natin, hindi po siya nagpo-protect. Ito, hindi po siya nagpo-protect. At saka meron namang display. So yung reading niya, yung reading pag ganon, ano po siya, even po siya nasa mga mega ohms. Ayan. So pag itong mga problema, kailangan natin mag trial and error. So unang cutting ko dito, kasi sa mga experience din natin, kung saan yung pinakamalapit na source galing sa may level shifter na CKB lines, yun yung unang bibigay. So kung pansin nyo dito, mula sa may supply, sa may LVDS, papasok yan dito, yung supply papasok dito sa may DC-DC natin. Tapos yung DC-DC naman, yan yung napapalabas sa may CKB lines natin, yung CKB1, CKB2 at sa kanya mga pares. Papasok yan dito sa may side na to, at nakaparallel naman yan sa kabilang side na ito. So unang cutting ko dito ako nagsisimula, kasi ito yung pinakamalapit sa may source So ito yung pinakamalapit. Unang cutting natin, nung pagka-cut ko, syempre nakapahinga na po yung unit natin, yung panel. So ito yung medyo malabo, ayan. Kinuskus po natin yung kanyang insulator. Ito yung CKB1, ayan, CKB1, CKB2, CKBB1, CKBB2. Ayan. So kinat po natin yung 4 na linya na yan. So nung pagka-test natin is yung problema niya na kalaunan is lalabas
lumabas na agad. So, hindi na po siya nag-normal una. Diretso na po siya nung kanyang pangit na display, yung kanyang problema talaga. So, nagka-idea ako na hindi dito yung problema, hindi dito na side, kundi dito sa may side na to. So, ang ginawa ko is binalik ko po yan. Bali, diniinan po natin yan ng blade para makadugtong. Kasi isang daanan lang po yung cutting natin. Yun yung maganda kapag isang daanan lang. Kasi kung ibabalik mo siya, hindi pwede na siyang hindi hinangin. Ididiin mo lang yung kanyang, yung pinagkatingan mo, yung linya na pinagkatingan mo, tapos kukusikusin mo lang siya yung kanyang insulator. Magkakadikit na po yung, magkakadugtong na po yung kanyang mga linya. Pero ayan, troubleshooting lang muna. Pero mamaya, kapag sigurado na tayo, magpa-final na tayo, is hihinangin po natin yan. Kung hindi siya makuha sa mahinang talaga, para masiguro is dudugtungan po natin ng magnetic wire. So dito po yung problema niya. So hindi po lahat ng mga ganong problema is isa yung side na pag mga ganong problema, hindi po isang side lang yung dahilan. Posible dito, posible din sa may right, posible left, posible rin sa may right. So tama ba yun? So kita nyo naman yan. Yan yung CKB1, CKB2, CKB1, CKB2. Ayan o. Pinutol po natin yan. Tapos chinek natin ang resistance. Putol na po yung linya. So ito na po yung kanyang resulta. Wait. Saksak ko muna. Ayan. Saksak ko. Ayan. Makinis po yung kanyang Sony na startup logo. Ayan. Tapos makinis na rin yung panel natin eh. Wait. Tingnan nyo. Naka-zoom yung camera natin. Ayan. Ayan o. Makinis na po yung kanyang display. So nung makat natin tong side na to, itong side na to, yung unang side na to, kinat natin. Pagkasaksak natin, lumabas agad yung problema. So hindi po siya nag-normal. First on natin is mag-normal siya, tapos lalabas yung problema. So nung makat natin yung sa may right side, lumabas agad yung problema. Hindi na po siya kailangang painitin pa. So nakuha natin, nadali natin dito sa may side na to. Ito sa may side na to, sa may left side natin yung problema. So dito pala, okay yung mga CKV lines natin dito. Ayan. So ang gagawin ko is paghihinangan ko lang yan. Kasi kung putol na yan lahat, kasi kanina tinest ko siya, hindi ko pa siya dinugtong. Pinutol ko dito, pinutol ko rin dito. Wala na tayong makikitang display. So binalik ko siya hanggang sa makuha natin yung normal na display ng unit natin. Ayan o. Ito nyo ba? Ayan. Yun, nag-blur kasi yung camera kapag sobrang lapit, no. Yan, ito po yung po yan. Dinugtog po natin gamit ng kinuskos natin yung kanyang insulator, tapos diniin natin sa may cutter natin. Ayan. So, patatagal lang muna natin saglit yung unit natin kung hindi ba talaga babalik yung problema, no. Ayan. So babalik tayo mga oras nga, alas 4. So balik tayo mga alas 4:30 siguro, 4:30. Kung hayating andar yung unit, kung hindi na mababalik yung kanyang problema. So pause lang muna natin yung video. So ayan, balik po tayo, no. Ayan, so anong oras ngayon? Nasa almost 4:30 na po tayo, no. Ayan. So ayun. So dito yung problema, no. Ito yung kinat natin, tapos ito binalik natin siya. So tingnan nyo yung display kung hindi pa bumalik yung problema. So yun, no. Ganun pa rin yung unit natin. So nakuha natin yung problema niya na double image by cutting CKV lines at the left side. Ayan. So left side yan kasi nakatalikod natin yung unit. Ayan, no. Kung nakaharap siya, magiging right side na po siya. So sa ganitong sitwasyon, nakatalikod yung unit natin, nasa may left side siya. Ayan dito. So gagawin ko na lang dito is lakyan ko yung pagitan niya. Tapos kukonekta natin yung mga CKV lines na papasok sa may cup. At saka rekta natin gamit tayo ng 1K resistor. Connect natin sa may ground para haba yung buhay ng ating panel. At saka dito, hihinangan natin to. Kung medyo maganda yung pagkahinang natin ito, hindi na kailangan dugtungan ng magnetic wire, no? So yun yung mga posible pang gawin natin. Ayan. So yun, normal pa rin yung unit natin.
So hindi ko na papakita yung pag ano nito, paglagay ng resistor kasi meron akong ginawang video. Ayan. So yun yung mga gagawin pa lang natin. Sasabihin ko na lang yung mga gagawin natin pero hindi ko na sasali dito sa video para hindi na haba yung video natin. Para maiksi na lang yung video natin at hindi siya boring panoorin. Ayan. So hanggang dito lang yung video natin mga paps, no. Maraming salamat sa mga natsaga nanood pala, sa mga solid supporters natin. Maraming salamat sa inyo lahat. May God be with us always, and this is your service, the technician. See you in our next video. Bye bye.